Si Baste po. Siya po ang kinalabutan ako kay Baste. Hindi po yun sa mas ma-emosyon siya ron dun sa Leaders Forum. Leader po yun ng iba-iba, no? Iba-iba. Lalo na po ang daming mga taga Mindanao na naroon. Hindi lang po sa Davao, mga leaders po sila. Naroon po, no? Yung si Baste po talaga, tumahimik po talaga lahat. Talagang yung 20 plus minutes ni Baste, mula simula, ano po yan, halo-halong Bisaya, English, Tagalog. Mauunawaan mo kahit hindi ako marunong magbisaya. Mauunawaan mo kung ano yung sinasabi ni Baste na full of emotion, no? Si Baste. At alam mo kung kanino nakadirect yung galit ng mga Duterte. Hindi kay tambalos-los. Kumbaga, yun din naman talaga, no? Kasi mga leaders sila eh. Sa ating mga hindi tayo leaders, medyo ang sa atin diba, yung si tambalos-los yung problema, yung iba nadadamay dahil kay tambalos-los. Pero sa mga leaders kasi, yun talaga yun eh, no? Ugatin mo mangyayari ba yan kung hindi sa'yo? Walang tambalos-los sa kanila, no? Ang pinunto ni Baste, yun talaga yung malaking impact sa akin. Akala ko si Sara Duterte yung nagmana kay Pangulong Duterte. Hindi po, si Baste. Grabe yung emosyon ni Baste. Ang wala kasi kay Sara Duterte, namana siguro ni Sara Duterte utak tsaka yung paano gumalaw sa politika, no? Yun yung namana niya sa tatay niya. Pero yung emosyon na galit ka pero ang galing ng pagde-deliver mo. Si Baste talaga, pati boses ng tatay niya kuwang-kuwa. Parang eto, nakita mo yung Rudy Duterte na bata. Grabe pala si Baste, no? Titigil ka kung paano yung buong ingay kasi sinundan ni PRRD si Willie, yung kending-kending. Tapos biglang tahimik lahat, yung emosyon. Biglang tahimik lahat very attentive. Kay Baste din. Grabe, pati po yung palo nila sa yung anong tawag doon, yung roster, yung sa mic, 'di ba, merong pati pagpalo, kuwang-kuwa ni Baste. Ang kinagagalit nila direkta kay BBM, no? Kasi bakit mo inaalaw, no? Kaya nga ang panawagan ni Baste, Marcos resign. Tapos yung wala kang pakialam, anong klaseng leader, nagbali ka na lahat. Yun sinasabi nila na tama yun, no? Sa madaling salita, 6 years. 6 years na walang hanap buhay yung mga drug lords. 6 years. Tapos yung tinalo na nila sa Davao yung mga NPA, no? So makikita nila. Napakasimple lang po. Tagos na tagos sa inyo yung sinasabi ni Baste. Napakasimple lang nung sinabi ni Baste, no? Siyempre, babalik yan. Babalik yung droga, babalik yan lahat. Tapos, pati yung anong ginagawa mo sa amin? Wala kang ginagawa sa... May sinabi siya na na hindi ka marunong mahabag, parang gano'n. Magkaboses po talaga. Iba talaga. Yung Marcos resign, ramdam mo eh. Ramdam mo kung bakit niya nasasabi yun eh. No, yung ganun, talagang yung height ng emosyon na, alam niyo yung binigay nila lahat yung suporta. Alam ko naramdaman ko kung paano magmahal yung mga Duterte at paano sila in return mahalin ng mga taga Davao. Ganun yung binigay nila sa mga Marcos eh. Ganun din si PRRD, di ba, kaibigan kita. Alam ko na nasa narcolis ka. Pero dahil kaibigan kita, hindi ko sinabi yan. Kasi, di ba, ngayon sinabi na niya. Wala talaga eh. Ang tindi naman nung kay PRRD, nangilabot ako kay Baste. Yung ibang speaker, kahit si BP Sara, tabo na eh. Kasi parang nakilala ko na kilala na natin si BP Sara. Very calculated eh. Lahat ng sinabi ni BP Sara, yun nga, no? Doon na tayo doon sa ma-emosyon silang mag-ama. Pero alam nila yung sinasabi nila. Hindi po sila yung nagalit, tapos walang direksyon. May direksyon po eh. Alam nila kung bakit sila galit eh. Alam niyo yun, yung binigay nila lahat eh. Putya, Bisaya lang eh. Sabi na rin ni Pulong, di ba? Si Pulong po, nakalimutan ko na kung si Pulong o si Baste, na pinalibing pero sa Bisaya, inano ko lang sa isip ko, yan siguro kahulugan yan. Na pinalibing ni Duterte, yung tatay nila, pinalibing yung tatay mo. Yun na lang ang laking bagay nun, di ba? Kung kayo po, meron po kayong pakikipagkapwa-tao, wag na po yung pagtanaw ng utang na loob.
Yung pakikipagkapwa-tao na lang. Ang tagal po nakatenga ni Marcos. Si Bastiere na nagsabi. Ang tagal pong eto po wala po akong binabasang mula lang po sa recollection ko sa naganap. High na high talaga kami. Pero mo umuulan. Munting ulan lang sumisilong ako kasi alam niyo naman sakitin na tayo, di ba? Puta wala, nagpandong lang ako. Sayang. Tinalo ng emosyon niyo yung ulan eh. Sabi ko, galing talaga nito magmahal. Yun nga, no? Yun na lang kung meron kayong, meron konting, yung pakikipagkapwa-tao na lang, wag na po yung utang na loob. Kasi mabigat yung utang na loob. Eh. Yung pakikipagkapwa-tao, yung mga loyalist ng vlogger, yung mga nakapaligid sa'yo, may nagawa ba yan para ipalibing yung tatay mo? Yun nga, no? Yung concern sa Pilipinas, no? Grabe, bumawi po talaga yung yun yung laman ng kanilang speech, no. Hindi ka magtataka na galit ang mga Duterte, no. Yung kasi walang tigil, no. Yung ambisyon ni ayon kay PRRD, yun na nga, no, yung isang bangag na pangulo. Ayon to kay PRRD, hindi po akin to, Kinukot ko. Mahirap na, kawawa, sino source? Source ko po si PRRD, isang bangag na pangulo, isang ambisyosang asawa, at saka yung wala siyang description sa taga Leyte. Di ba? Nagsama-sama yun. Wala talaga eh, no? Eto, kayo po, magtanong na lang po kayo, tanungin niyo na lang po sarili niyo, no? Yung panahon na Marawi, di ba? Sa Marawi. Nagka-COVID, tapos ilang araw lang biyahe na. Talagang ko-questionin nyo rin eh. Kahit po kayo mga supporter, hindi nyo po ba kina-question? Ako nung supporter pa ako niyan, dami ko ng question eh. Kaya lang sabi ko, ang katwiran ko lang, hindi ako magsisinungaling para dyan sa mga yan. Ang sasabihin ko lang, kaya hindi ko binabanatan, simple lang. Supporter ako eh. Di bumanat yung mga hindi supporter. Di ba ganun lang yun. Ako nga supporter, ang lagi ko lang kinakatwiran, walang perpektong administrasyon. Lagi kong kinakatwiran niya, walang perfectong administrasyon. Pero dito po sa Marawi, yung mga ganun. Tapos yung sunod-sunod na eh, yung ang pinaka hindi matanggap ng mga Duterte. Yung palpak na nga yung pamumuno nyo, titirahin nyo pa si Inday Sara dahil sa sama-samang, yun nga, sa sama-samang bangag, sama-sama yung ambisyon ng asawa, at saka yung taga-Leyte na hindi mo maintindihan kung biruin nyo po papasok tayo. Ito, mag-real talk tayo. Paulit-ulit po to sa mga speeches eh. Sa sari-sari speech. Kulelat po si Tambi. Kulelat sa lahat ng survey. 0.8 lang si Sara Duterte, 35. Iniwan na nga po si Tulfo. As early as now. Nakaungos lang ng konti si Tulfo, ilang saglit lang. Ngayon, iniiwan na po si Tulfo. Ibig sabihin, makaramdam kayo, si Sara Duterte ang gusto ng tao na maging presidente ng Pilipinas. Susunod. Tapos gagawan ninyo ng paraan. Yan talaga yung PI na yan. Kahit na anong tanggol nyo, alam nyo, kayong mga vlogger ni BBM at lahat ng tagapagtanggol, paano nyo ipagtatanggol yung PI? People's Initiative, may tao na mag-iisip na pabor kagad. Alam nyo ba yung pinapipirmahan nila? Ang pinapipirmahan nila, joint voting. May tao bang makakaisip kung talagang totoo yan? May tao ba na makakaisip na i-joint voting kaya namin yung House of Representatives tsaka yung At may tao po ba na at his right mind aayunan yun? Hindi nyo naman, wala, konti lang po nakakaintindi nun. Pero madali pong intindihin na pag pumirma ka dyan, meron kang IX, meron kang ayuda. Yun po yung paulit-ulit na tema eh. Si Glenn Chong po, matindi rin yung revelasyon ng Glenn Chong. Hindi ko po alam na naging congressman pa. Nung congressman daw siya. Ito baka hindi nyo narinig kasi hindi ko na-tape eh. Alam nyo kung bakit hindi ko na na-tape? Malayo po yung yung charge, yung magcha-charge ako doon sa Ang problema ko, eto ang ganda sa Davao, no? Hindi mo pwedeng gawin sa Maynila to. Mag-charge ka, naroon ka sa dulo, siguro ang laki ng venue. Doon ka nagcha-charge sa dulo. Iwan mo lang mga gamit mo, wala pong gagalaw. Grabe rin, sabi ko nga, sana lahat no, baka makasanayan ko to puta pagdating ko sa ibang lugar. Naka-charge po, nakakalat po mga gamit ko. Ako pa ba naman napakakalat.